Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Diyan po sa Zamboanga. Muchas gracias, amigo. At dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy po, ako po muna ay magpapasalamat po sa aking mga subscriber, followers, at mga viewers. Thank you so much for watching always my YouTube channel. Ang aking pong tema po ng YouTube channel ay isang pagdidikod at pag-analisa po ng mga treasure symbols, treasure sign, treasure markers sa katiits. Okay po mga katiits, marami pong nagko-comment sa akin comment section regarding po sa kung saan po daw nila ipadala ang mga treasure picture po ng mga treasure sign, markers and symbols. At pwede po nila ipadikod o ipapa-analisa. Pwede nyo pong ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon, yung naka-shade o naka-sunglasses po ako doon. At marami po kasing kapangalan natin, Alejandro Sanchez po, ang lumalabas doon sa Facebook page. At ang piliin niyo po, Alejandro Sanchez, yung naka-shade o yung naka-sunglass po ako doon. So, pwede niyo pong ipadala po doon, katiits. At ang gagawin niyo po muna, ay dapat friend muna tayo o i-add friend niyo ako at sa kanya ipadala po yung picture niyo sa pinaka treasure marker, sign and symbols for decoding and analyzing mga katids. Po, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sa mga previous po nagpapadikod. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa inyong magtitiwala na rin sa decoding and analyzing sa mga treasure symbol at treasure markers mga katids. Ikaw po mga katids ay sana po ay tayo pagpalain po ng pong may kapal na tayo po ay naka-hits na po ng ating mga minimithing mga treasure item po na ito yung mga naiwan pa ni General Yamasita po sa bansang Pilipinas po mga katiits. So po, sabi nga mga katiits, sa maliit po na bagay, sa malaki, yan po ay yung pinanggalingan po niyan mga katiits, yung wealth na yan ay galing po sa ating pong may kapal sa Panginoong Hesus mga katiits. So dapat po sa kanya po natin siya ay lalagak po, sa kanya po tayo hingi po ng gabay at doon po tayo umasa po sa kanyang tulong sa inyong binigay po na grasya po sa atin. Okay po, tayo po magdedikod na po. At isa pong big boulder markers po itong pinadala po ng ating katiis mula dyan sa area po ng Zamboanga. So ito po yung legit po na isang big boulder markers po. Bakit po sinabi kong big boulder? Kasi nga ito po ay may kalakihan na mga katiis na hindi kayang igalawin o hindi kayang i-remove ng tao lamang po o kahit po heavy equipment po ay mahirapan po mag-remove. Kaya nga po ito tinatawag na po ng mga boulder markers mga katiits. Ito po ay mayroon pa ako napansin po na isang letter Y na guhit po sa batong mga katiits, sa itong big boulder markers mga katiits. So ito po ay isa pong posible po ito yung malapit po sa creek itong area nito mga katiits, kasi nga itong guhit to mga katiits ay ito yung pahiwatig po na sa may bandang ilog pong area mga katiits. So ito po ang isang treasure marker na ito ay kinoconsider po natin na isang legit o isang big boulder markers po mga katiits. So yun po, ang una po, ang gagawin nyo po katiits, yung nagpapadala nito, sundan nyo lang po mga katiits, yung mga anggulo po, yung arrowhead, mga pinpointers po na ate pong ilalagak, ang ate pong i-analyze po dito sa inyong pinadala pong isang napakalaking big boulder markers katiits. So gagawin nyo po, i-check nyo po yung mismong kabuhan po ng bato, yung pinaka bato, yung the whole rock. Pwede nyo pong i-check po kasi nga posible po mayroon po yung tinatawag na rock enclosed items.
na pwede pong pinaglalagyan po yan ng mga tinatawag na giveaways ng Japanese soldier mga katiits. Okay po, pwede anong gagawin niyo po katiits, pwede niyo pukpukin ng maso, pukpukin ng martilyo or bato na medyo matibay na bato. At alam niyo po, yung tunog siksik, siyempre siksik, siksik po yun. Minsan po may portion po na parang ampaw ang tunog, ibig sabihin medyo maluwag pong ilalim, haguka, ay posible po mayroon pong laman po yan na rock enclosed item po mga katiits, at pwede pong lalagyan po ng mga ganyang laki mga katiits, pwede pong mga gold bars po, mga relics, mga jewelries or mga gold coins po, mga silver coins po. Madalas po ay yun po nandiyan po sa mismo sa mga treasure markers mga katiits. Kasi po mga katiits ay madalas po ay aking pinaalala po sa mga katiits po natin na huwag kaligtaan po sa pag-detect po ng metal detector or gold locator po ang mismong pinaka-markers mga katiits. Kasi nga marami na pong nakakuha po sa mga ganyan pong senaryo po na doon mismo sa pinaka-markers o lalo na po ito'y isang big boulder markers mga katiits. Okay po, ganito po. Ang susunod po, ang gagawin niyo po ay tingnan niyo po yung paligid. Yung apat na sulok, apat na kanto, yung north, south, west, and east katiits. Kasi nga, posible po, pag mga ganitong big boulder markers, mayroon niyang kaakibat na tinatawag na coordinated counter sign or tinatawag na coordinated marker sign mga katiits. So, dyan po sa apat na sulok, apat na kanto, east, west, north, and south. Tingnan niyo po sa distansya po ng 1.5 hanggang 7 meters po ang layo. At pwede po, mayroon kayong matatagpuan dyan ng mga small stone or mga punong kahoy, old tree, na may mga guhit po na tulad po na ganyan nakaguhit po sa ating mother markers na ito'y isa na nga big boulder markers nga katiits. Kasi nga ito'y may kalakihan po itong pinaka markers nito na pinadala po ng ating katiits mula dyan sa Zamboanga area mga katiits. Ayan po ay isa pong legit markers po ito na kung bakit po ito'y ginagamit po as marker ng mga Japanese, Korean, or Chinese soldier. Kasi nga ito po ay hindi basta-bastang maalis po ng panahon kahit kalikasan. Kasi nga ito ay sobrang laki at ito ay hindi basta-basta nare-remove o naggagalaw po ng sino man mga katiits. So yun po. Kaya nga ang ginagawa po nila niyan, yung iba minsan mga katiits at minsan po ay binubutasan yan at linagyan po nila ng tinatawag na giveaways items mga katiits. So marami na pong mga big boulder markers mga katiits na ito po ay linalagyan po nila valuable items, minsan mga gold bars pa. Mayroong ang katiits po natin nakakuha nun. Mayroong 40 hanggang 60 gold bars at mayroong isang big boulder markers na ito ay naglalaman po ng 100 plus na gold bars mga katiits. At bakit gold bars po? Natukoy pa natin gold bars kasi nga yung bakat po dahil sa tagal ng panahon na naka-imbak yung bakat po ng gold bars ay nagbabakat po doon sa ilalim po ng stone marker na napakalaki. Na yun ay kanilang binutasan at linagay po doon yung mga gold bars mga katiits. So yun po, huwag niyong kaligtaan po sa pag-check o pag-detect ng metal detector or gold locator itong mismong pinaka-markers, pinaka-big boulder markers na ito pinadala po natin katiits mula dyan sa Zamboanga City area mga katiits. Yung po ay i-detect nyo po, huwag nyo kaligtaan at yung madalas po ay aking pinaalala sa mga treasure marker o yung mga nagpapadala po sa atin sa pagtikod, pag-analisa na i-check nyo unang-una yung pinaka-markers. Bago kayo mag-check po diyan sa mga distansya po, arrowhead, pinpointers po ng pinaka-markers nito mga katiits. Okay po? Ay ang susunod po yung gagawin po, yun nga po ay itingnan nyo po yung paligid, yung apat na kanto, apat na sulok po, north, south, east, and west. At baka ito ay mayroon po yung tinatawag na countersign
o coordinated markers na ito po ay nagtutukoy po, ang nag-pinpoint po mismo po sa item. Alalahanin niyo po mga ka-TH, yung mga tinatawag po nila na countersign o tinatawag nila na coordinated markers ay posible po doon po yung item located mga ka-TH. So kaya nga pinacheck ko po yung paikot nito, itong big boulder markers na bato nito. I-check niyo po yung S sa 1.5 hanggang 7 meters ka-TH, at as well as the waist portion 157 meters, or yung kanyang north area 1.5 hanggang 7 meters din po. Ganun din po yung kanyang south area mga ka-TH. So yun po ay isa po sa mga sigurado po tayo na mayroon po itong itatawag na mga markers, sign, coordinated markers o tinatawag na countersign marker sa hindi gaanong kalayuan. Yung 1 hanggang 5 hanggang 7 meters po, i-check nyo po dyan. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold detector yung hindi gaanong kalayuan sa pinaka-big boulder nito na ginagawang markers ng hapon mga ka-TH. Okay po, sana po nasundan po ng ating ka-TH sa nagpadala nito, at yung mga guidelines, yung mga pointers po, yung mga arrowhead po na pwede niyang titingnan po sa area ka-TH. So yan po ay muli po ay akin pong pinasasalamatan po yung mga ka-TH po natin na walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, mga viewers, mga followers at subscribers. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsubaybay o panonood po ng aking video po, na ito po ay regarding po sa mga treasure markers, treasure sign, treasure symbols mga ka-TH. So yan po mga ka-TH ay yung mga mayroon pa akong nakita pang naka-okit po ay para siyang bench, para siyang upuan. So posible po yan mga ka-TH na sabi ko nga, posible baka mayroon pa yung tinatawag na rack enclosed items mga ka-TH. So ganun din po mga ka-TH. Sabi ko nga, dapat mapagmasid at dapat laging naka-analisa, laging nakatingin po sa mga paligid po na posible po mayroon pong item dyan sa paligid, at mga tinatawag na countersign coordinated markers na mas malapit, di ganong malayo sa pinaka-big boulder markers na ito mga ka-TH. Okay po, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, baka favor lang, please subscribe. And don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pong ipapalabas po mga ka-TH. Okay po, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood po at pagtangkilik po na aking YouTube channel. Tema nga ito ay isang treasure sign, treasure symbol, treasure markers, at ito'y tayo din nagde-decode at nag-analisa sa mga marker sign, symbols and signs mga ka-TH. So ito po, thank you so much muli ka-TH, at sana po tayo pagpalain ng pong may kapal at tayo makahits na po, at tayo makatagpo na ng ating mga tinitreasure po na mga yung masita treasure ka-TH. Ito po ay aking binabalik muli, at ako'y nagpapasalamat sa mga bagong subscriber at bagong followers at bagong viewers na rin ka-TH. Okay, maraming salamat po talaga sa inyong panonood po. Sa akin ito ay medyo maliit pa lang na YouTube channel. Sa iyong tulong po, alam ko ito'y lalaki. Please help to grow my small channel. Muli, maraming salamat po. God bless us always, ka-TH.